Sa kasalukuyan ay lumalawak po ang usapan tungkol sa strategic Bitcoin reserve. At isa po sa mga pagunahing tagapagtaguyod nito ay si Ginoong Michael Saylor. Ayon po sa kanya ay maaring palitan ng US ang kanilang gold reserves ng Bitcoin upang maging pinakamalaking capital market sa buong mundo. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga dahilan ni Ginoong Saylor at ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, umpisahan po natin sa tanong kung ano po ang sinasabi ni Ginoong Michael Saylor tungkol po kay Bitcoin at sa gold. Yan, sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Michael Saylor, ay siya po ang founder at saka chairman ng MicroStrategy. At siya po ay naniniwala na ang US ay dapat pong magbenta ng kanilang gold reserves at bumili ng Bitcoin. Ayon po sa kanya, ang Bitcoin po ay makakatulong sa US na kontrolin ang world reserve status at capital network. Yan, sinabi po niya na ang gobyerno ng US ay dapat bumili ng 20 to 25% ng kasalukuyang Bitcoin sa sirkulasyon. Ngayon ay bakit po mas pinapaboran ni Ginoong Saylor ang Bitcoin kaysa sa gold? Yan, ayon po kay Ginoong Saylor ay ang halaga po ng gold ay babagsak kung magdesisyon po ang gobyerno ng US na ibenta ito at bumili ng Bitcoin. Ito po ay magdudulot ng economic dilemma para sa mga karibal na ekonomiya tulad po ng bansang Russia at saka China. Sa ganitong senaryo ay naniniwala po si Ginoong Saylor na ang mga dayuhan or foreigners ay magbebenta po ng kanilang mga assets upang bumili ng Bitcoin, kung saan ay magdudulot po ito ng pag-agos ng capital pabalik sa US. Ngayon ay ano po ang posibleng maging epekto ng paglipat dito kay Bitcoin. Yan, kung magtagumpay po ang plano ni Ginoong Saylor, ang halaga po ng Bitcoin reserve ng US ay maaring umabot sa $100 trillion. Sa kasalukuyan, ang administrasyon po ni Pangulong Donald Trump ay nagtataguyod po ng pagbuo ng isang Crypto Advisory Council upang pag-aralan ang mga detalye ng strategic Bitcoin reserve. Ngayon ay paano naman po nagiging inspirasyon itong si Ginoong Michael Saylor sa ibang mga kumpanya? Ang MicroStrategy sa pamumuno po ni Ginoong Saylor ay naging pinaka-prolificong corporate buyer ng Bitcoin sa open market. Kamakailan lamang ay bumili ang kumpanya ng 15,400 na Bitcoin para sa halagang $1.5 billion. Kung saan ay ito po ay nagdala ng kanilang total holdings sa mahigit 400,000 na Bitcoin. Marami pong kumpanya ang sumusunod ngayon sa yapak ng MicroStrategy tulad po ng Semler Scientific at saka ang Meta Planet. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Yan, para sa atin, ang mga ganitong balita po ay maaring magdulot ng malaking epekto. Kung magdesisyon nga ang US na bumili po talaga ng malaking bahagi ng Bitcoin, maaari pong tumaas ang demand at presyo nito. Ito po ay maaaring magdulot ng malaking kita para sa mga nag-invest ng maaga kay Bitcoin. Gayunpaman ay dapat na rin po tayo maging maingat at sapagkat ang ganito kalaking pagbabago sa market ay maaari pong magdulot ng matinding volatility. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pananaw ay ang ideya po ni Ginoong Michael Saylor ay isang radical ngunit interesting naman po. Ang paglipat po mula sa traditional na gold reserves patungo sa digital currency tulad po ng Bitcoin ay isang malaking hakbang na maaari pong magdulot ng malaking pagbabago sa global financial landscape. Para po sa mga Pinoy, ito po ay isang pagkakataon na dapat po nating pag-aralan ng mabuti. Ang tamang kaalaman at pag-unawa sa market ay mahalaga upang tayo ay makagawa ng matalinong desisyon. Sa kabuuan ay ang usapan po tungkol sa strategic Bitcoin reserve ay isang mahalagang usapin na dapat pong pagtuunan ng pansin ng mga
crypto traders at saka investors. Ang mga ideya po ni Ginoong Michael Saylor ay nagbibigay po ito ng bagong perspektibo sa potensyal ni Bitcoin bilang isang global reserve asset. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.